Ngayon naman ay ating ibabahagi ang hindi nalalayong kwento, ngunit mas karumal-dumal na nangyari naman dito sa ating bansa, particular na sa Dasmariñas, Cavite. Siya si Maria Evelyn Wong, ipinanganak noong August 8, 1964, larawan ng isang mabuti at dakilang magulang na tumatayong ama at ina sa kanyang dalawang anak. Nagtrabaho siya bilang assistant manager sa isang company na sikat sa Parañaque. Una siyang nagkaroon ng karelasyon noon kung saan ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang lalaki na itatago natin sa pangalang Johnny. Matapos siyang mawalay sa ama ng kanyang panganay, ay muli siyang nakatagpo ng bagong pag-ibig. Nagpakasal sila at binigyan ng isang anak na babae na pinangalan ng Joanna Marie. Tahimik silang nanirahan sa Barangay Agustin, Dasmariñas, Cavite bilang isang masaya at buong pamilya. Kahit magkaiba ang ama ni na Joanna at Johnny, ay hindi ito naging hadlang para magkasundo sila at maging maayos ang kanilang pagsasama. Bilang magkapatid, matapos ang ilang taon na hindi nagkaroon ng forever sa buhay, pag-ibig ni Ginang Maria. Madahil sa pangalawang beses ay muli siyang nasaktan, ngunit ang sakit ay dulot ng maagang pagkamatay ng kanyang asawa. Noong 2011, mag-isa niyang pinalaki ang kanyang dalawang anak. Bagamat kinakaya niyang suportahan ng mga ito dahil may trabaho naman siya, ay iba pa rin ang may katuwang at gumagabay bilang ama sa mga ito. Gayunpaman, life must go on, ika nga. Hanggang sa patuloy niyang pinag-aral ang mga anak. Si Johnny noon ay nasa college na samantalang ang kapatid ay nasa high school pa lamang. Habang nag-aaral siya, ay nakilala niya si Ronald James Ruby. Niligawan siya nito ng kanya namang sinagot kalaunan. Sa kabila ng mga pangaral at pagsusumikap ng kanyang ina na makapagtapos sila at magkaroon ng magandang kinabukasan, ay tila nabaliwala ni Joanna Maria dahil noong taong 2014, sa edad niyang 16 ay maaga siyang nabuntis ng kanyang nobyo na noon ay wala pa ring trabaho bilang isang ina. Ay labis na nasaktan at naiyak si Maria Evelyn, pero nangigababaw pa rin ang pagiging ina niya dahil likas na mapagpasensya ang isang ina at anumang pagkakamali o kasalanan ng kanyang mga anak ay hindi nila ito kayang tiisin. Para maging maayos ang pagbubuntis ng kanyang anak, ay malugod na tinanggap at pinatira niya ito sa bahay kasama ang nobyong si Ronald James Ruby na itinuring din ni Maria Evelyn bilang isang anak. Naging maayos din noong una ang pakikitungo ni Ronald James sa ginang, maging kay Johnny ay kuya na rin ang kanyang tawag. Hanggang sa nanganak na si Joanna Marie ay patuloy pa rin ang tulong pinansyal, moral at iba pang aspekto para sa kanyang anak at apo. Naging ganito ang buhay nila sa loob ng tahanan sa halos isang taon nilang pagsasama. Katagalan ay nagkaroon ng mga konting pagbabago dahil may mga araw na madalas ay nagkakaroon na rin ng di pagkakaunawaan na normal lang naman sa isang pamilya. Napapansin din ng ginang na inaasa na lang ng magkasintahan ang halos lahat ng obligasyon at gastusin sa bahay. Si Ronald James bilang ama na dapat ay naghahanap na rin ng paraan o pagkakakitaan para makatulong sa kanyang mag-ina ay wala din halos ginagawa. Dahil dito ay nakakarinig sila ng mga pangaral at pagpapaalala mula sa kanilang ina na minsan pa nga ay nasasagot pa nila. Kaya nagkakaroon ng konting diskusyon. Minasama nila ang mga paalalang ito sa kanila hanggang dumating ang punto tumubo na sa puso nila ang galit. Galit na unti-unting lumaki at bumalot sa kanilang mahinahong pag-iisip. Umaga ng August 15, 2016 ay nagpaalam si Johnny sa ina na aalis siya at hindi makakauwi ng gabing yun dahil sa ginagawa niyang thesis. Dahil ang kapatid niya at si Ronald James ang madalas maiwan sa bahay kapag pumapasok din sa trabaho ang ina nila, lingid sa kaalaman ni Johnny na ang paalam na iyon ay ang huling araw na pala na makikitang buhay ang ina. Habang wala na ang kuya, ay sinabihan ni Joanna Marie ang ina na maghanda dahil mayroon silang masayang sorpresa para sa kanya. Umakyat ang ina sa kanyang kwarto na nasa second floor para magbihis. Pagkatapos ay excited na bumaba na siya at habang nasa baba ng hagdan
ay patagong nakaabang naman si Ronald James. Walang kamalay-malay ang ginang dahil ibang sorpresa pala ang nakahanda para sa kanya. Patalikod ay buong lakas siyang hinampas ni Ronald James sa ulo gamit ang martilyo dahilan para matumba siya. Pero dahil payat si Ronald James ay hindi agad napuruhan ng ginang. Hindi pa siya nakontento kaya agad niyang sinigawan si Joanna Marie na kumuha ng kutsilyo sa kusina. Saka naman niya pinagsasaksak sa leeg para tuluyang mamatay ang kawawa nilang ina. Habang ginagawa ito ni Ronald James ay nakatingin lamang ang sariling anak na si Joanna Marie sa ina habang nawawalan ito ng hininga. Tila ba ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Anak, bakit mo ito ginawa?" Pagkatapos ng pangyayari ay kaagad siyang umakyat sa kwarto at nagkulong. Samantalang naiwan naman si Ronald James sa ibaba. Ilang oras pa umanong hinayaan niyang nakahiga sa sahigang bangkay habang iniisip ng gagawin. Dahil mahirapan silang i-dispose ang katawan, ay nakaisip siya ng paraan. Hinila niya ang walang buhay na katawan ni Evelyn sa likod ng bahay at nag-order siya ng buhangin tsaka semento at pagdating ay inilagay niya sa ibabaw ng sirang septic tank ang katawan ni Maria Evelyn kasama ang kanyang ID, ATM, passbook at pasaporte. Tanghaling tapat ay sinimulan niyang tabunan ng hinalong semento ang katawan ng biktima. Pagkatapos ng nangyari ay niligpit nila ang kalat at nilinis lahat ng mga dugo at ebidensya. Pagkamat kabado ng husto ang magkasintahan ay inilaan nila ang mga oras habang wala pa ang kuyang si Johnny para makaisip sila ng dahilan na sasabihin dito. Noong 7 ng August 16, 2016 ay umuwi ng bahay si Johnny. Una niyang hinanap ang inan si Maria Evelyn. Ngunit sinabi ni Joanna Marie na umalis ang mama nila papuntang Singapore kasama ang tatlong high school batch niya na nakasakay sa SUV. Ipinagtaka ito ni Johnny dahil biglaan ang naging biyahe ng ina at wala siyang nababanggit ng mga nakaraang araw tungkol dito. Gayunpaman kahit na nabigla ay pinaniwalaan na lang niya ito. Para lalong hindi mahalata ang dalawa ay gumawa sila ng peking messenger account ng inang si Maria Evelyn. Dito'y nag-chat sila kay Johnny at pagmukain na ang ina ang kachat niya. Noong matapos ang birthday niya ay bumati pa ang peking messenger account ng inang si Maria na ginagamit ni Joanna Marie. Sinubukan pang mag-video call ni Johnny para sana makita ang ina niya pero hindi sinagot ang tawag. Ngunit ang message na iyon ay hindi na nasundan pa kahit kailan. Dito na nag-alala lalo si Johnny kaya muli niyang tinanong ang kapatid. Sinabi naman ni Joanna, "Kuya, huwag na nating hanapin si mama. Kung nasan man siya, sigurado akong masaya na siya." Kinutuban siya dahil pakiramdam niya ay may mali o may hindi normal sa mga sagot ng kapatid niya. Dahil dito ay hinanap niya ang mga kaibigan ng kanyang ina na sinabing kasama niyang pumunta ng Singapore para kumpirmahin kung nakasama nga nila ang ina. Nakausap niya ang mga ito at nakumpirma sa kanila na hindi sila nagkasama ng kanyang ina. Mula noon ay talagang wala na silang balita kay Maria Evelyn. Kaya noong June 2018 ay nag-file na siya ng formal na missing person report. Pero wala pa rin silang naging balita sa ina. Sa paglipas ng araw ay nagkaroon ng mga pag-aaway ang magkasintahang Ronald James at Joanna Marie. Madalas silang marinig at makita ni Johnny na nagsisigawan. Hanggang noong year 2019 ay nagkahiwalay sila at parehong umalis sa kanilang tahanan. Naiwang mag-isa na nakatira si Johnny sa kanilang bahay. Dito ay para bang gumawa ng paraan si Lord na matuldukan na ang paghahanap ng kanyang ina. Napansin niyang luma ang bandang kusina at napagdesisyonan niyang ipaayos ito. Noong June 21, 2020, habang tinitibag ng mga karpintero ang unang bahagi ng lumang septic tank, ay may natagpuan silang mga ID. Nang kanilang tignan ito ay nakita nilang ID ito ni Maria Evelyn Sayos, kasama ang iba pang dokumento. Kaagad nilang tinawag si Johnny para ipaalam ang nadiskubre dahil alam nilang nawawala ang ina nito. Matagal na. Lumakas ang kaba ng dibdib niya at ipinagdasal na sana ay mali ang hinala niya. Pero dahil nga may kitob na siya, ay pinsamantala niyang pinatigil ang pagtibag sa mga simento at kaagad niya itong ipinaalam sa mga pulis. Kinabukasan ay dumating ang mga pulis at ipinagpatuloy ang pagdidibag ng semento.
Habang lumilipas ang bawat minuto ay unti-unting sumisingaw at nakita ang madilim na sikretong nakatago sa lumang septic tank. Sunod-sunod na lumutang ang mga buto at natitirang laman ng tao. At nang matapos ang paghuhukay ay tumambad sa kanilang harapan ng bangkay ng halos ilang taon ng pagsuklaban ng langit at lupa si Johnny. Dahil sa natagpuan, hindi niya napigilang umiyak dahil alam niyang ito ang kanyang ina na matagal niya nang hinahanap. Halos hindi niya nakayanang tignan ng malagim na sinapit ng kanyang nanay, kaya tumalikod muna siya. Nang ilalabas ng lahat ay kinumpirma niyang ito ang kanyang ina na si Maria Evelyn Zayos. Base sa mga ID at documents pati na rin sa suot nito, nagkaroon agad ng masusing imbestigasyon para matukoy ang salarin. Pero batid ni Johnny kung sino ang posibleng may gawa nito dahil ang mga huling nakasama ng kanyang ina sa bahay ay ang kapatid na si Joanna Maria at nobyo nito, si Ronald James Ruby. Naalala niya rin noon na nakita niya minsan si Ronald James na nagpapalit ng semento sa ibabaw ng septic tank. Nung tanungin niya ito ay nagdahilan lang siya na may singaw kaya tinapalan niya muna. Sa nalaman ng mga pulis ay kaagad nilang inimbitahan ng dating magkasintahan. Pagdating sa estasyon ay hindi na itinanggi ng anak na si Joanna Maria ang krimen. Base sa imbestigasyon ng mga pulis, sa kanila ay lumabas na matinding galit ang naging motibo ng mga sospek na nagugat dahil sa madalas silang napagsasabihan ng ina. Makikita naman ng post ni Joanna Marie ilang araw bago ang krimen na sweet pa ito sa kanyang ina. Maging sa kaarawan ni Maria Evelyn, noong August 8, 2016 na may greetings pa siya. Ngunit ayon sa kapitbahay na tumistigo ay madalas silang makarinig noon na nag-aaway ang mag-ina. Huli na niyang nakita di umano ang kapitbahay na si Maria Evelyn noong araw din na nawala siya. At yun din ang araw na nakita niya nagpa-deliver ng buhangin at semento si Ronald James Ruby sa kanilang bahay. Ayon pa sa kanya, katagalan ay may naaamoy siyang masangsang mula sa tahanan ng mga Zayos. Sa tuwing magrereklamo siya, ay nag-o-order umano ng semento at buhangin si Ronald James. Pagkatapos daw nun ay parang magic na nawala ang mabahong amoy. Tila sinusubukan ng ginang na biktima na ipaalam sa kapitbahay ang nangyari sa kanya. Pero maagap si Ronald James at nakakagawa agad ng paraan. Kaya nga lang ay hindi na sa puntong ito dahil tuluyan nang nalaman ng ilang taon nilang itinatagong kasalanan. Dahil sa mga impormasyong ito ay sinampahan ng reklamo sa DOJ ang dating magkasintahan. Ngunit dinismiss muna ng piskal ang reklamo dahil kailangan ng scientific evidence na magpapatunay na si Maria Evelyn Zayos nga ang nasa hukay na bangkay. Kaya isinilalim sa DNA examination ang comparison sample na nakuha sa fur bone ng biktima. Doon naman sa vocal swab na nakinuha sa anak na sina Joanna Maria at Johnny. Habang wala pang resulta ang test at wala pang bagong resolusyon ng isinampang reklamo, ay pinalaya muna ang dalawa. Makalipas ang 2 buwan noong August 28, 2020, ay dumating ang resulta ng DNA examination. Ayon dito ay 99.99% na si Maria Evelyn Zayos nga ang bangkay na nahukay sa lumang septic tank. Dahil sa resultang ito ay binago ang prosecution ng naunang resolusyon ng issue. Ang korte ng warrant of arrest para sa ikadarakip ng dalawa. December 22, 2020 ay nahuli si Ronald James at pagkalipas ng 7 araw ay nahuli naman si Joanna Marie. Sinampahan ng kasong murder si Ronald James Ruby, samantalang kasong parricide naman laban kay Joanna Marie. Sa salaysay ni Joanna Marie ay sinabi niyang ang dating nobyo ang nagplano at may kagagawan ng lahat. Matagal na umano niyang gustong isumbong si Ronald James pero tinakot siya nito na kapag nakulong siya ay ang kuya naman niya ang papatayin. Subalit sa hiwalayan ng panayam kay Ronald James ay pinabulaanan nito ang naging pahayag ng kanyang dating kasintahan. Gayunpaman kahit magturuan silang dalawa ay pareho pa rin silang may pananagutan sa batas ng tao at sa Diyos. Sa ngayon ay patuloy pa rin nakakulong ang dalawa habang inaantay na matapos ang huling trial at maibaba ang hatol dahil sa ginawa nilang ito ay hindi lang pamilya at buhay nila ang nasira, maging ang buhay ng kanilang anak ang labis na naapektuhan. Tunay ngang walang may tatagong krimen dahil anumang baho o lihim ay sisingaw at malalaman din sa takdang panahon. Kaya dapat ay palagian na yung magdasal
Huwag magpapadala ng husto sa galit, lalong-lalo na sa ating mga magulang, dahil anuman ang magawa nating kasalanan na kahit itago ay matagal ay tiyak na may kabayaran. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paaalala na ang dilim ay laging nasa paligid, naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kalbanata